there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد muli po tayo ay nagbabalik sa ating palatuntunan. Sa araw na ito ang ating Muslim Hour sa ating palatuntunan ng Islamic Awareness. Dito lang po yan sa radyo ng Bansang Pagkakaisa, ang DWJJ 684 sa inyong mga talapihitan. At ito po ay nagmumula sa Circle Compound, Bitas, Cabanatuan City, Nueva Ecija, ang natatanging Islamikong palatuntunan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Hatid pa rin po sa inyo ng Darun Noor, ang Development Awareness for Religious Understanding towards Nowhere Unity and Reform. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito ang DWJJ. At syempre po ang ating pandaigdigang pagbati sa inyong lahat ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kababayan na palagi ang nakikinig sa ating palatuntunan. Isang mapayapang hapon po sa inyo at maligayang panonood dahil tayo po ay napapanood sa Channel 16 ng ating local TV station. At syempre po ang ating pagbati sa ating mga kapatiran na palagian din nanonood dyan po sa Ibayong Dagat, sa particular sa Gitnang Silangan or Kingdom of Saudi Arabia. Binabati po natin ang ating mga kapatiran dyan sa gawing Jeddah Kingdom of Saudi Arabia, kay brother Faisal Sarmiento, kay Sister Danya, Sister Mariam, Sister Irene, Brother Israfil, and of course Brother Osama Al-Azuni. Binabati po natin kayong lahat dyan. At ganoon din po sa gawing Riyadh Kingdom of Saudi Arabia, kay Abdul Hafiz bin Qamar. At dyan po sa aking kapatid na si Rasdi Sabdullah, dyan po sa gawing Dammam Kingdom of Saudi Arabia. At sa inyo na pong lahat, sa mga Islamic centers, especially dyan po sa Kamish Musait, dyan po sa King Khalid Air Base, dyan po sa Kamish Musait Islamic Center, na kung saan dyan po tayo nang galing dati, dyan sa loob ng King Khalid Air Base Islamic Center. Ayan, sa inyo na pong lahat, isang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At syempre dito po sa ating sariling atin dito po sa Pilipinas, sa mga kababayan na nakikinig sa atin, especially dyan po sa gawing Bulacan. Meron po tayong mga listeners dyan sa gawing DRT, sa DRT Tubigan o Barangay Tubigan, DRT Bulacan. Ayan, yan po sa may Doña Josepa. Medyo mataas na po yung mga lugar dyan, pero meron tayong mga listeners
listeners dyan sa katauhan ni kaibigang Arcel, si Arcel, at pinababati niya ang kanyang mga nanay at tatay at ang kanyang mga kapitbahay dyan at anak ng kanyang mga kapitbahay na sila Lovely, Dimple at pakisama na rin daw si Kuyang Anto dyan po sa Tubigan, DRT, Bulacan. Ayan, yan po yung ating mga listeners dyan sa mga karatig na barangay dyan sa DRT. Sa inyo na pong lahat, isang mapayapang hapon at maligayang pakikinig at panonood sa ating palatuntunan. At ganoon din po dito sa Kalakhang, Cabanatuan City, sa ating mga kapatiran dito at mga kababayan, kaibigan dyan po sa gawing Hain, Nueva Ecija, kaila brother Muhammad Yambot, kaila brother Abdullah de la Cruz, ayan, sa barangay Pinanggaan at barangay karating na barangay dyan. Hindi natin naalala yung mga pangalan ng mga barangay dyan. Marami po tayong mga listeners dyan sa Hain. Ganon din po sa Cabiao, Nueva Ecija, sa San Isidro, Nueva Ecija, sa San Leonardo, Nueva Ecija, sa kila brother Muhammad Isa or Habate dyan po sa gawing San Leonardo. At ganoon din po, especially dyan sa Kalakhang, Gapan City, Nueva Ecija, sa aking may bahay sa Hayat Salon, Skincare and Beauty Center, at sa inyo na pong lahat naririyan at sa may barangay Bulak, Gapan City, Nueva Ecija. Maging dito po sa gawing Gabaldon, Nueva Ecija, kay brother Muhammad Aromin Nicanor, dyan po kay brother Al Sahadi sa Gabaldon, maging sa Aliaga, San Jose City at Muñoz at sa Science City of Nueva Ecija, sa ating mga kapatiran dyan kila brother Ismael Maxion. So yan po ang ating mga pagbati sa inyong lahat. Sa mga hindi nating nabanggit ang mga pangalan, ay kayo na po ang bahalang umunawa sa atin at binabati po natin kayo mula sa kaibuturan ng ating puso sa linggong ito, sa araw na ito at sa oras na ito ng isang mapayapang hapon, at naway ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaatin nawa. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating palatuntunan at tayo po ay tatalakay pa rin sa mga paksa na kung saan mainit na mainit ngayon ang mga balita tungkol sa mga Muslim. Ang concern po dito ay ang mga Muslim at ang mga kapatiran natin na kung saan dyan sa parting south ng ating bansa, particularly ang Sultanate of Sulu, ay nagkakaroon ng problema sa kanilang mga territorial rights, sa pag-aangkin ng kanilang mga karapatan, na kung saan yun po ang kasaysayan mismo ng ating bansa at mga nanaunang kasaysayan ay nagpapatunay sa legalidad or sa pagkakaroon ng karapatan na kasalukuyang inaangkin ang parte ng Sabah, na kung saan ito ay malapit din sa Philippine Archipelago. Yan po ang hindi pa hanggang ngayon nabibigyan ng lunas kung paano ma-settle down ng ating gobyerno at ng ating mga kapatiran dyan sa Sultanate of Sulu, headed by Sultan Kiram III at ng kanyang buong angkan, at syempre sa lahat na ng kanyang nire-represent dyan po sa gawing Holo Sulu. At ang nakakalungkot dito ay yung mga ibang kapatid natin, mga Muslim, nakakaligtaan nila na ang issue na ito ay hindi lang po issue ng mga Tausug, or hindi lang ito issue ng Mindanao area, or hindi lang ito issue ng Pilipinas, ngunit more so, ito po ay isang issue ng tinatawag ng mga Muslim in general. Kasi tayo po ay natatakan bilang mga Muslim. Ano po? Kasi yung kasing salitang Muslim is
malawak na salita ito na kung saan composed of different tribes dito po yan sa Pilipinas at composed of different nationality, composed of different colors, lahat ng kulay ng mga tao sa buong daigdig ay mayroon pong mga Muslim at lahat ng nasyonalidad, lahat ng uri ng nasyon ay mayroong mga Muslim. So, undeniably, itong Muslim, salitang Muslim is a wide word na kung saan ito po ang katawagan sa mga tao na binigay mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagdakilang tagapaglikha sa mga taong sumusunod, sumusuko, tumatalima, na merong sincero, may sinseridad sa kanilang puso at mayroong kapayapaan. Yun po yung kahulugan ng mga tao ng salitang Muslim. Yun yung mga tao. So ang pamamaraan ng kanilang pagsuko, pagsunod, na mayroong sinseridad at pamamaraang mayroong kapayapaan, yun po yung tawag doon Islam. Yan. Ito pong Islam ay na-introduce noon pa man, katulad nung tinalakay natin noon dito sa Pilipinas, way back 13th century dito po. So malayo na pong panahon. At ito rin po ay na-introduce diyan po sa gawing Brunei, sa gawing Malaysia noon. Yung Brunei ang well known noon, as early as 13th century din, na nagkaroon din ng unang sultan na hindi pa Muslim noon, na ang pangalan niya si Sultan Awang, Sultan Awang Alak Betatar. Yung Betatar naging Betazar. Okay, yung pong si Sultan Alak, si Sultan Awang Alak Betatar ay na yumakap po siya sa Islam nung dumating ang mga missionary Arabo diyan nung 13th century, na ang kanyang naging pangalan ay si Muhammad Shah. Ayan. Yan po ang naging pangalan ni Sultan Awang, nung Sultan ng Brunei noon, nung nag-Muslim siya. So, gradually, itong mga naunang mga, as early as 7th century, meron na po dyan na mga tinatawag natin empire dyan sa Brunei, sa gawing mga, yung tawag natin na Visayan Empire, Vijayapura. Dyan po nagmula yung mga Brunei na yan. Hanggang sa yung mga scholars din, magmula sa Brunei, napunta rito sa Holo, at sila rin ay nag-introduce ng Islam. So as well dito sa Sulu, sa bandang Holo na yan, dumating din yung binanggit natin mga sheikh, mga makdum at Tuan Aminullah, Tuan Masyaika. Sumakanila nawa ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila yung nagdala at nag-introduce ng relihiyong Islam dito. Kaya ganun po yan. Kaya yung identity ng mga taga-South dyan na yumakap sa Islam noong paman, tayo po ay mga Muslim, tinatawag noon. So karamihan ng mga Muslim dyan sa southern part, at nagkaroon din dito sa Visayas, katulad na nung sinalaysay natin na merong mga 10 dato, nagkaroon ng mga Muslim dito na galing Borneo rin yung mga 10 na yun sa pamumuno ni Datong Puti, at nagkaroon din po ng isang Muslim na hari dito sa katauhan ni Haring Luisong Tagian. So mga Muslim po. So identity, whether ikaw ay mula sa Mindanao or ikaw ay mula sa Visayas or Luzon, kung ikaw ay tumalima, sumuko at yumakap sa pamamaraan ng Islam, ikaw ay matatawag na Muslim. So ito po yung sa issue na ito, bihira yung nababanggit na ang nakataya ngayon ay mga Muslim dito sa Pilipinas. Ngunit ang palagi ang nababanggit ay single-handedly na yung halimbawa pamilya ni Sultan Kiram or dito sa bansang Pilipinas, mga taong Pilipino. Pero yun po ang gusto natin na marinig sa ating mga kapatiran, na itong issue na ito, itong problema na ito ay kinakailangan, ito ay isang malaking pagsubok at malaking hamon sa mga Muslim ngayon, malaking problema na kinakaharap, at dapat ito ay yung unified ang mga Muslim dito, magkakaisa sila upang bigyan ng lunas itong problema natin ngayon. Ang naging problema, may mga
sa atin na hindi gaanong nakakaunawa or nakakalimutan natin yung pagiging Muslim natin, kaya hindi natin tuloy mabigyan ng respeto yung kapatiran sa Islam bilang mga Muslim, ha? Kaya ano bang tingin natin sa, let's say, sa mga Malay, sa mga Malaysian? Sila ay mga Muslim din. Sila ay mga Islamic country at mga Muslim ang tao diyan. So sa Islam, ang mga Muslim ay magkakapatid, ay magkakapatid. Sa tingin po natin itong issue na ito ay more on territorial, territorial issue, more on political issue, pagka leadership, pagka sultan, more on economic dahil gusto natin magkaroon ng additional or kaya way of to make our life sustainable through acquiring Sabah dahil mayaman yan. So ito'y malaking contribution sa ating ekonomiya. So it is on economic issue. It is also related to dignity and honor dahil yung dignidad na nakataya ay dignidad hindi lamang ng mga sultan or ng mga tao dyan sa Mindanao, ngunit dignidad ng mga Muslim dahil ang mga sultan, ang mga tao dyan ay Muslim. Katunayan, dyan tayo nanggaling. So, yung mga kapatid natin na mga let's say, nakakalimot sila because of emotional, nagiging emotional sila. May nagsasabi minsan na ang mga kamag-anak or itong mga sultanate or specifically Sultan Kiram and his family and member of his family are hindi Muslim. Subhanallah. Saan po ba tayo nagmula? Ang mga Muslim dito, kundi yung mga ninuno natin doon sa Mindanao, doon sa Sultanate of Sulu, na alalahanin natin ang nagtatag ng Sultanate kauna-unahan. Is 1457, and the Sultanate of Sulu was established by Sultan Abu Bakar Kiram o Abu Bakar Abidin. Ito na yung Shariful Hasim na tinatawag. And then later on, marami na pong mga sultan ang nagpapalit-palit. So sila po yung mga Muslim. So how come ito mga later na ma-address natin na so hindi po magaan, hindi po madali ang hatol sa isang tao or magsabi na hindi siya Muslim or whatever. Allah lang po ang nakakaalam nito. Ang puso natin ay ang tanging dakilang tagapaglikha ang nakakaalam. Wala tayong karapatan mag-label or kaya maghatol, magsabi sa isang tao na siya ay ganito, ngunit titingnan po natin at tayo po ay kailangan pag-aralan natin mabuti ang aral ng Islam hinggil sa kapatiran tungkol sa Islam. Kapatiran bilang mga Muslim. Ano po bang sinabi ng Allah sa loob ng Quran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yung tungkol sa kapatiran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat sa chapter 3 verse 103, sabi niya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. So doon po isang ayat na yun na tayo ay pinaalaalahanan ng Allah na tayo ay mga magkakapatid na mga Muslim, ikhwan. Dahil sabi niya, humawak kayo sa lubid ng matibay. Humawak kayo ng matibay or matatag sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy na lubid, ang Quran at saka ng hadith ng Propeta Muhammad sumakanya nawa, ang kapayapaan ng mahigpit at huwag kayo maghiwa-hiwalay. At palagian yung alalahanin ang mga biyaya ng Allah na ibinigay sa inyo, mga biyaya, at kayo ay ginawa niyang magkakapatiran, pinagkaisa ang inyong mga puso bilang magkakapatid sa Islam, sa pananampalatayang Islam, bilang mga Muslim yon. So yun po yung dapat malaki sa atin yung sinasabi sa loob ng Quran. Yung sinasabi sa loob ng Quran na mga Muslim ay magkakapatiran. What now? Yung bang magkakapatiran ay kailangan magpapatayan, kailangan na dumanak ang dugo, hindi tayo pwede mag-usap at i-settle down ang mga issue, mga material na issue katulad niyan, territory, lupa halimbawa, or kaya dignidad, or kaya yung ating mga titulo, mga pinuno,
o kaya ekonomiya. Sangkot po dyan sa problema niyan. Kaya sinabi pa ng Allah sa isang ayat dito, sabi niya tungkol sa kapatiran bilang mga Muslim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ito po isang ayat sa chapter 49 verse 10 kung saan tayo po ay pinalalahanan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, the believers are nothing else than brothers in Islam, so make reconciliation between them and fear Allah that you may receive mercy. So kailangan tayo mag-reconciliate. Kung meron man tayo hindi pagkakaunawaan, ay kailangan po pag-usapan ang mga issue na kung saan siyempre kahit na let's say kahit sa isang bahayan, isang pamilya, dumarating ang punto na iba-iba kasi ang ating mga opinion, or meron tayong kalayaan magsabi ng ganito mag-possess ng karapatan sa mga paghahari. So may punto talaga, may oras na nagkakabanggaan kahit na magkakapatid. Pero sinabi sa loob ng Quran, bumalik kayo sa issue ng ang inyong tagahatol mismo ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano nyo resolbahin ang mga problema. Pero pag ang ginamit po natin panghatol ay ang mga third party na kung saan wala rin silang pagsuko, pagsunod, at wala silang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay malabo po natin mararating ang tunay na solusyon ng problema. Kaya we are just adding yung ano bang tinatawag nila rito, yung dinadagdagan lang ang mga problema sa mga ginagawang solusyon. Kaya itong sinasabi nating Muslim, ito'y universal brotherhood. Hindi lamang universal, maging ito po ay hanggang kabilang buhay ay magkakapatid pa rin ang tinatawag Muslim. Bakit? Ito po ang ating dapat pagmumuni-munihan, mga kapatiran na Muslim, dahil sa ngayon po nangingibabaw sa atin kung anong ethnic groups tayo, kung anong kulay tayo, anong lahi tayo, nangingibabaw yun. Pero inuulit-ulit po ito sa loob ng Quran, at sinabi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang huling sermon, nung huling sermon na sinabi niya diyan po sa plain ng Arafah, ang huling parte ng kanyang sermon, ng kanyang khutbah nung bago siya lumisan sa mundo na ito, ay nabanggit niya na, sabi niya, ang Arabs ay hindi superior sa mga non-Arabs. Ang mga non-Arabs as well hindi superior sa mga Arabs. Also, yung itim hindi superior sa mga puti, and then puti or what kulay ay hindi superior sa isa't isa. So pantay-pantay po ang mga Muslim. Kaya wala tayong problema sa racism, yung tinatawag. Wala tayong problema sa racial discrimination katulad na nangyari sa South Africa or sa mga ibang bansa na kung saan hindi nila nire-resolba ayon sa Islam na katuruan. So sa Islam wala po yun. Kaya naman masasabi natin, ang ating programa ay hindi po tayo nagsasabi na against tayo sa ginawa ng Sultanate of Sulu, ng kanilang mga leaders, or hindi naman tayo nagsabi na tama. Ngunit titingnan po natin kung saan yung tamang legalidad ng mga karapatan. Dapat malaman ng bawat isa ng bawat tao, mula doon sa mga papeles, mula doon sa mga history na kung saan meron related sa mga issue na yan, ay kailangan po yan malaman at bigyan ng solusyon base ron sa mga ebidensya, either physical evidence, mga papers or whatever legalidad, and then yung mga history na kung saan nagpapatunay. Ang malungkot lang po dito, yung issue na kung saan kapag ito ay ginagatungan ng mga ibang third parties, or may mga tao na mayroong sariling interest, ito po yung nagbibigay
nagbibigay ng problema, mas malalang problema. Kaya naman binabanggit natin yung kahalagahan ng kapatiran sa Islam. Yun po yung karapat-dapat na kung saan magawa or gawin ng mga Muslim dito. Dahil dito po sa atin bilang mga Muslim sa Pilipinas, ang mga Muslim po rito hindi yung taga Mindanao lang, kasi may mga kababayan tayo pag yung mga nakilala na taga saan ka ba kabayan, taga Mindanao ako, taga Lanao or ganito, Holo, Muslim pala. Kahit na yung kausap nila hindi Muslim, sa Cotabato halimbawa, ang daming Bisaya diyan, may mga Tagalog, Ilocano. Kahit hindi siya Muslim, sinasabi ng mga iba, Muslim ka pala eh. So yun po yung mga kakulangan dito sa atin. Yung pong informasyon na bilang isang bansa, marami pa rin sa atin ang mga inosente tungkol sa mga bagay-bagay. So ito po yung ating programa upang linawin at mag-share ng mga informasyon. So, ang Muslim po ay kalat sa buong Pilipinas. Ano po? Hindi lamang yung mga taga Mindanao. Specifically, yung Muslims doon sa Mindanao, composed of different tribes. Composed of different tribes. Ayon po sa mga records natin, alam natin yung unang-unang tribes na kilala natin. Marami po sa mga streets yan, sa mga palengke na kung saan sila po ay businessmen. Yan po yung ating mga kapatiran Maranao. Yung pong nanggaling po sila sa Lake Lanao. Yung pong salitang Lanao ay lake, means lake. Kaya po may lake doon, Lake Lanao ang tawag. So yun po yung mga Maranao. Yun yung isang tribo natin. Pangalawang tribo yung ating Maguindanao, yung Maguindanao, na sila po ay naninirahan noon bago meron naging Muslim noong mga unang panahon. Naninirahan sila sa may Pulangi Valley, diyan po sa tinatawag nating Pulangi Valley diyan sa Maguindanao. Kaya nabansagan sila Maguindanao. At nung pagdating po ni Sharif Kabungsuhan nung mga late quarter ng 15th century, marami na po ang naging Muslim dyan sa gawing Maguindanao. Ayan. Meron din po tayong tribo, yung tinatawag nilang Iranon. Yung mga Iranon, ang mga Iranon po ay pagitan ng Lanao at Maguindanao. So may dugo silang Maranao, may dugo silang Maguindanao. Yun po yung mga Iranon. Meron naman po tayong tribo, yung tinatawag nilang Yakan. Itong Yakan, hindi ito Yakan ang pangalan. Ang tawag sa kanila ay Yakal. Yung mga Yakal. Dahil dyan po sa Basilan, yung isla na yan, pulo ng Basilan, noong mga unang panahon ay talagang yung bang tinutubuan yan ng mga maraming kahoy na ang pangalan ay Yakal, mga matitigas na kahoy noon. So, malaunan, pagdating ng mga invaders o foreigners na misconstrued nila at nabigyan ng mispronunciation yung Yakal at naging Yakan. So mula noon naging katawagan na dyan ang mga tao sa Basilan, Yakan. Yun yung mga katutubong Basilan. At yung Basilan po nanggaling sa salitang basi. Ibig sabihin ng basi, iron, or yung bakal. At yung isa pang salita karugtong sa Basilan, yung balani, ibig sabihin magnet. So nanggaling sa basi, balani. So doon po nanggaling yung word Basilan, na kung saan ang mga Yakan doon. Ayan. Yung isang tribo naman po, yung ating Sama, yung Sama Bangingi na tinatawag. Ang ibig po sabihin ng word Sama, yung sama-sama, ito yung ibig sabihin nun, yung togetherness, yung collectiveness or togetherness. So yan po yung mga Sama Bangingi na kung saan matatagpuan natin meron yan sa Zamboanga, meron sa Basilan, meron sa Sangil Island, dyan sa mga isla dyan malapit sa Basilan. Iba po yung Sama Bangingi doon sa mga tinatawag natin Samal Badjaw. Yung mga Badjaw kasi katawagan ng mga Malaysian dyan, orang laut.
Ibig sabihin ng orang laot, yung mga tao sa dagat. Ito yung mga gypsy. Yung mga gypsy po, yung mga badyaw, hindi po kasali dito sa ating mga tribo or mga ethnic groups dyan po sa mga Muslim ethnic group dyan po sa Mindanao. Dahil ang mga badyaw, wala po silang religious, wala po silang political at wala po silang social institutions. Ito yung mga badyaw. Palipat-lipat lang yan. Nakikita natin ang kanilang mga way of living, yung pagdive ng mga ferlas sa karagatan, and then ngayon po wala na silang gaanong ginagawang ganon, nandyan na lang po nangingi ng mga limos. So hindi po ito dapat ma-misconstrued doon sa mga Muslim dyan sa Kamindanawan dahil sa pangalan. Well, yung mga salita, may mga halo, may mga kahawig, yung samal badyaw at saka yung mga sama bangingi, tinatawag. So ito po yung mga tribo, at meron pa tayong tribo, yung sangil. Yung mga sangil na tribo, ang tawag nila sangil, ay nanirahan ito sa Sangihi Island. Malapit po yan sa Celebes Sea, na sila po ay nag-migrate doon sa Sarangani at dyan po sa Davao del Sur, at nakalat na sila dyan nung pagdating na ng mga Kastila. At meron po tayong tribo, yung Kaagan. Yung Kaagan, ito yung tinatawag nila ngayon Kalagan. Dyan din po sa parting Davao area ang mga Kalagan or Kaagan. Meron din po tayong tinatawag na Kolibugan. Ito yung mga, ang ibig sabihin ng word Kolibugan, yun yung half-breed. Half-breed. Mula ito sa original, mula sila sa mga Subaanon tribe. At meron din po tayong mga Muslim dyan, yung taga Palawan. Originally, tinatawag silang Panimusan. Panimusan. At meron din po tayong tribo, yung tinatawag na Molbog. Molbog, from Balabac Island, south of Palawan. Yun po yung mga well-known or na medyo alam natin kagad, yung mga tribo ng mga Muslim, composed of different tribes dyan po sa Mindanao. At ang katawagan po dito ay mga Muslim dahil yumakap sila sa reliyong Islam noong pagdating ng mga sheikh na yung mga dato, mga sultan noong mga naunang panahon, bago dumating ang mga Kastila. Ayan. Sa ngayon, nadagdagan po yung tribo natin na yun, yung mga ethnic groups dyan, Muslim ethnic groups sa Mindanao. Nadagdagan po. Pero hindi na po sila ethnic or hindi na sila minority dahil yung mga, at hindi natin makukonsider ito isang tribes dahil ito yung mga balik Islam na tinatawag. Yung pong mga taga-Luzon, taga-Visayas, limbawa Visayas, Ilocano, Kapampangan, Pangasinan, taga Baguio, taga Metro Manila, sila po ay yumakap sa Islam at naging Muslim. Ang katawagan sa kanila ay tinatawag natin balik Islam, pero hindi sila tribes. They are composed of different religions or dati noon na nawala sa kanila yung Islam at sila ay bumabalik sa kanilang relihiyon. Ayan. So yun po yung karagdagan ng mga Muslim sa buong Pilipinas. At ito mga yung mga impormasyon na kung saan mahalaga sa ating mga nakikinig at nanonood, na para malaman natin ang mga issue, kung mayroong mga related ganitong mga issue na saan nagmula yung ganito. Ang karamihan kasi sa atin ngayon marami pa rin sa atin kababayan, sa ating mga kababayan na misinform tungkol sa Islam, tungkol sa Muslim, tungkol sa mga tribo ng mga Muslim dyan. Akala nila yung mga Muslim isa lang. Pag taga Mindanao, sasabihin sa atin, marunong ka ba magsalita ng Muslim? Wala naman pong lengguwahe ang Muslim, pero yung mga tribo, ang Muslim may lengguwaheng Arabo, may lengguwaheng Espanyol, may lengguwaheng Russian, may lengguwaheng Maranao, may Samalbanging, may Tausug. Marami pong lengguwahe. Binubuo ng mga lengguwahe ang mga Muslim. Kaya hindi natin pwede sabihin ano bang lengguwahe ng Muslim. So ang Muslim ay binubuo ng mga tribo, ng mga different dialects and tribes. Ganun po yun. So yun po ang the most misconstrued and misinterpreted mga terminologies or kaya mga bagay na kung saan ganun din ang misconception about Islam ng ating mga ibang kababayan at mga ibang tao. Dahil itong Islam hindi lamang po dito sa Pilipinas, kung pag-uusapan natin sa buong mundo,
ay ang Islam naroroon na po, hindi lamang sa Pilipinas. Kaya naman nung panahon ng Prophet Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, somewhere in he was born in 570 AD at lumaganap ang Islam onwards hanggang 6th century hanggang 7th century, dumating dito sa Vijayan Empire or Sri Vijayan Empire dito po sa Southeast Asia yung reliyong Islam. So, hindi lamang po sa panahon ng Prophet Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, hanggang doon kung tatanawin natin ang genealogy ng mga propeta, magmula kay Propeta Adam, kay Noah, Nuh alayhis salam, kay Hud, kay Saleh, kay Abraham, Isaac, Ismael, Moses, marami pong mga propeta ng kanilang message kino-convey is to worship one God. Yung pong katuruan na yun ay katuruan ng Islam. Yun po yung Islam in totality. At naragdagan na lang yung mga way of life, yung mga social life ng mga tao, yung mga how to marry, how to get along with their family, and how to manage their daily livings, trade relations, etc. etc. Kasi noong mga unang panahon, ang pinaka-main message, magmula pa kay Adam, the message is to convey, or was conveyed, is to worship one God, to recognize one supreme being. Hanggang sa dumami ang tao, kailangan nila ng mga batas tungkol sa pag-aasawa, halimbawa, tungkol sa pakikipag-ugnay sa mga kapitbahay, sa kapitbarangay o sa bansa. Yun po yung mga kailangan natin batas. So dinadagdagan po yan ng Allah, ng Diyos, ng dakilang tagapaglikha hanggang sa dumating. Kaya nga nababanggit sa mga ibang mga kasulatan na I came not to destroy the law but to fulfill the law. So yung batas na pinadala kay Moses ay pinagpatuloy ng Propeta Isa alayhis salam ng Jesus Christ. Hindi niya inabolis, hindi niya ay iniba or pinagpatuloy. Kasi may mga batas na kulang noon ang Propeta Moses at dinagdagan dito sa panahon ng Isa alayhis salam. At pinagpatuloy rin yung batas na yon at dinagdagan pa more for totality at sa lahat sa kanyang kakumpletuhan or kaganapan. Dinagdagan yun sa panahon ng Prophet Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. At hanggang po ito ay kumalat sa Far East, sa Asia, sa Europe, kung saan man sulok ng daigdig. Bago namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ikalat niya ang message to worship one God at yung mga ibang mga related na pangangailangan natin, how to worship God, how to make fast, how to go for Hajj, paanong gawin yung mga ibang bagay sa ating buhay. Ganon po yun. So yun po yung ating sinasabi ngayon na ang mga Muslim Ummah. Ang Ummah kasi ay ito yung generation. Generation. Ibig sabihin, itong Muslim generation ngayon ay malaking kinakaharap na problema, maging doon sa Europe, sa Middle East, dito naman sa Southeast Asia ngayon, dito sa specifically sa Pilipinas, ay kaliwat kanan po. Yan po ay inherent yan, dahil yan ay sinabi ng Allah sa loob ng Quran na tayo ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran na sa kanyang kahulugan nun, na kayo ay aking susubukan. You will be tested with what? With unang-una with fear, yung takot, na magkakaroon ng sindak at takot sa puso ng tao, pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. And by hunger, yung gutom, susubukan din tayo. Nakita natin sa South Africa ay hindi nila marisolba yung problema ng ng ganito, ng mga malnourished or pagkagutom. At susubukan din tayo ng pagkawala ng mga halaman sa ating mga properties, pagkawala ng mga ari-arihan, at mismo pagkawala ng ating buhay. Yung pagsubok yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, nawala yung ng buhay ng ating mga minamahal. Paano natin harapin ang mabigat na problema na yan? Dahil tayo bilang mga tao, ayaw natin mawala sila. Ayaw natin mabawasan ang mga ari-arihan na yon. Ayaw natin magkaroon ng takot sa puso natin. Gusto natin laging masaya, laging mapayapa.
Pero dumarating yung mga bagay na yan. Ayaw natin masunugan, halimbawa, mawala o manakawan, nawala yung mga properties natin. Pero dumarating sa mga buhay ng tao. Meaning, uncontrollable po yung mga yan. Yan ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano natin harapin ang mga lutasin ng mga problema na yan na base roon sa specifications ng kanyang sinabi, ng kanyang binigay. Kaya yung problema ngayon sa Sabah issue na related ito sa territory, related ito sa politika dahil pamumuno, leadership, related ito sa economic dahil makakadagdag sa ating ekonomiya, related ito sa dignity and pride of the Sultanate of Sulu. So related po ito. Ang issue na ito dapat harapin sa loob ng spesifikasyon ng aral ng Islam. Kapag ang magresolba po dito labas sa spesifikasyon ng aral ng Islam, wala pong magandang kahinatnan. Magkakaroon lang ng mga sariling interest, magkakaroon ng pride, yung mga tribo na yun magbibigay sa puso natin ng mga tribe, ng mga pride, at ito po ay magkukos ng disunity among the Muslim Ummah. Ganun po ang effect na kung saan ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigay niya sa atin sa issue ng Sabah na yan, talagang mabigat po. Kaya yung ating mga kapatiran na ina-advisean po natin na dahan-dahan sa pagsasalita, na mag-akusa sa mga tao na hindi sila Muslim, ganito. No, subhanallah. So, kailangan po umupo tayo at mag-isip at humingi ng dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi ng guidance sa Kanya. Dahil siya lang po ang tunay na marunong magresolba, na magbigay sa atin ng guidance, magbigay sa atin ng taufik, paano natin harapin at resolbahin ang mga problema. So, yun po yung mga marami na tayong naririnig sa mga balita. At nakaligtaan nga pala natin yung ethnic tribes kanina. Nabanggit natin yung mga iba, Maranao, Maguindanao, mga Palawan or mga ibang tribes, pero yung Tausug hindi natin nabanggit. Ito po yung issue ngayon ng Tausug, na sila po yung sa limelight ngayon. Kaya nga sinasabi natin, huwag tayong masyadong makatribo or makanationalism dahil magbibigay ng pride sa puso natin ito. Ito po, dahil yung Tausug po, ang ibig sabihin ng tao sa isang pakahulugan, yung tao, ibig sabihin people, tao, yung sug, isang meaning na binigay, isug, ibig sabihin isug, brave, so taong brave, ibig sabihin taong matapang. Ibang nagpapakahulugan noon. Meron naman ibang nagbigay kahulugan, yung tao yon. Tapos yung sug, current, ibig sabihin ito yung most appropriate, na yung mga taong Tausug na yan ay talagang taong current sila, dahil sila yung mga wayfarers, sila yung mga nagta-travel na mula Philippine Archipelago pupunta sa Sabah, vice versa. Yan po ang aming mga ninunong trabaho diyan, yung people of the current, ang mga Tausug. Pero yung ibang meaning naman binigay, mga taong matapang, because Tausug, taong brave or taong matapang. Well, based from the history at pinapatunayan po, talagang warriors ang mga Tausug. Kaya nga po humingi ng tulong ang Sultanate of Brunei, mga Sultanate of Brunei noong unang panahon, as early as 1658 up to 17th century. Humingi ang Sultanate of Brunei ng tulong dahil merong internal conflict noon ng sa kanyang kaharian bilang sultanate, at hindi niya kaya labanan yung kanyang mga kalaban, at humingi siya ng tulong sa Sultanate of Sulu. Kaya tinulungan naman ng Sultanate of Sulu dahil gustong-gusto nga ng mga Tausug yun. Alokin mo po ang mga Tausug kumain ng paradusdus o anuman, tatanggihan ka, pero yayain mo sila na may paglalaban, hindi nila tatanggihan. Ganyan po ang mga ninunong Tausug. Masya Allah. So ito po yung mga defender ng ating kamusliman, magmula pa man noon hanggang doon sa mga karatig na mga sultanate. Sila rin po ang nagbibigay ng tulong noong mga unang panahon. At kaya nga po Sid or Sultanate of Brunei was ceded. Sultanate of Brunei ceded Sabah to the Sultanate of Sulu. Yun ang dahilan, dahil tinulungan niya
na nakipaglaban doon sa kanyang problema noon. Kaya yun po yung mga tausog. Kaya, pero sinasabi at inuulit-ulit natin sa mga kapatiran, especially mga tausog, ako may dugo rin ako tausog, so ika nga iwas-iwasan natin yung yung pagiging tribalism or pagiging trivial, ika nga conscious, dahil ito ay magmamaneuver sa atin doon sa hindi magandang pakikutungo sa ating mga kapwang Muslim, dahil magkakaroon tayo ng pride. Ang pride tinatawag kibir sa ating puso. Kibir sa ating puso, dahil tayo po, kahit na ano pa man tayo, kahit sabihin tausog or ano man badyaw, tayo po parehas nilikha ng Allah, parehas may takot at merong tapang. Pare-parehas tayo, dahil parehas tayo human beings. Pinapasinulungan natin yung mga sinasabi na ang ganito, mata ganito. Pare-pare, pag dyan na sa aktual karapatan mo, ay ikaw ay tatapang dahil nasa karapatan mo. Regardless kung ano ka, Tagalog ka, Yakan ka, Tausug ka, Maranao, Arabo ka, Germany, Russian, kahit sino. Nakikita natin sa buong mundo may nagpapatayan. Kaya ganun. Hindi natin dapat masyadong pansinin yung mga tribo-tribo na yan, dahil kapag tayo ay maghuhusga base doon sa emotional feelings sa ating puso, dahil sa ating tribes, dahil sa ating nationalism, dahil sa etc., ay hindi po natin mahuhusgahan or hindi tayo na makapaghatol ng tama sa Islam. Sinabi po sa loob ng Quran yan, ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayo madadala ng inyong emosyon sa paghahatol ng mga bagay-bagay na kung baka kayo ay makapaghatol ng hindi tama. So yan po ang ating maishishare sa hapong ito, hanggang sa yung mga panahon na yon, 1898 ay nag-end yung mga foreign invasion dito sa ating bansa. Pero isa pong highlight or katakataka dito sa ating mga issue ngayon, na may mga nagsasabi or may mga legalidad tungkol sa pagkiklaim ng Sabah, na nagkiklaim yung British, may mga British version at saka Sultanate of Sulu version. Doon po merong problema ayon sa mga nare-research natin, dahil ang British version, ayon nung nagkaroon sila ng kontrata, nagpirmahan ng 1878 between Sultanate of Sulu and the British Borneo Company, represented by British Borneo Company under Alfred Dent and Baron Bon de Overbeck. Sinabi po doon sa British version, ayon sa mga British, the Sultanate of Sulu agreed to grant and cede North Borneo for the sum of $5,000 a year. So ang Sultanate version naman, ang Tausug version of the contract, stated that the land was only leased, it was only leased to the British or British North Borneo, represented by the upper mentioned individual. So dito po nagkaroon, dahil yung kontrata na yon ay nakasulat, merong word doon sa Malay word na tinatawag padjak. Yung padjak kasi, ang kahulugan nito, marami kasi mga kahulugan, pero isa sa mga kahulugan ay lease contract, or kaya sinangla kumbaga sa Tausug o sa Tagalog, or kaya ito ay marami ito mga kahulugan, mga ibang meaning, ngunit ang word na nakasulat doon is padjak, ibig sabihin list. So yung word na yun, sa mahabang panahon ay ito po ay napasa ilalim sa it was taken out of context at nawala yun word padjak. So probably because of clerical or whatever, unintentional man or intentional, basta nabigyan ng ibang kahulugan yung list na yon into cede or grant. So doon po nagkaroon ng problema sa kontrata, sa kontrata nila. Yun yung mga issue na kung saan dapat pag-aralan mabuti, at dapat pagkakaroon ng mga pag-uusap between the leaders, dahil ngayon ay
may karapatan na po yung Pilipinas mula noon sa pag-upo ng ating unang presidente noong una, si Diosdado Macapagal, na binigyan siya ng authority to pursue the claim of Sabah, and to be included in the Philippine territory. Ayan. So, yan po yung mga issue na kung saan hanggang ngayon masalimuot at mga buhay na ang nakataya, at marami na po actually ang nalagas at namatay dito, either Tausug or Pilipinos dito sa galing sa Pilipinas, or mga Malaysian, katulad na po ng ating sinasabi lagi na dapat palagi ang balikan ng pag-iisip ng ating mga leaders, especially the Sultan of Sulu, na tayo po ay mga Muslim. Ang kinakalaban natin, or ang humahadlang ngayon, or ang kumakalaban, in short, sa atin ay mga Muslim din, ang mga Malaysians. So, bumalik po tayo sa aral ng Islam. Kung tama ba yung pangyayari na yan, kung tama ba maglalaban at magpapatayan ng mga Muslim, doon lang po makikita natin, So, yung mga issue na tayo ay magmamatigas, tayo ay merong pride na ako'y sultan or ako'y Tausug at ganito, let us set aside yung mga issue na yan, dahil ang kakarapin po natin, ang susundin natin, ang batas na lumikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, daw mga nakikita naman natin kahit sa hindi magandang kalusugan ang Sultan Kiram III, nakikita natin sa mga caption ng mga TV na siya ay nagdarasal kahit na nakaupo lang, nagsasala. So how come na may mga negatives na mga nagsasabi o nasabi ng ating mga kapatiran na ganon. So hindi nga, inulit po natin, hindi tayo pwede mag-judge, huwag tayong maghatol sa tao o whatever man. Ito po ay isang problema ng mga Muslim na kung saan kailangan natin harapin bilang mga Muslim, at dudulog tayo sa ating pinuno dito bilang bansa na kinakalagyan natin ang pinuno ng Pilipinas, dahil ngayon na po yung sitwasyon, hindi na noon iba, ngayon ang dapat haharapin natin ang mga problema. Yun po yung ating paalaala sa mga kapatirang Muslim, at sa mga hindi Muslim naman, yun po yung mga pangyayari na kung saan kung hindi man alam ng mga iba ay dapat nating malaman para sa kapakanan. Ito pong pangyayari na ito ay hindi malayo, or hindi ito malayo sa pangyayari ng, let's say, 9/11 issue, yung World Trade Center na pinasabog, allegedly ng mga Muslim, or hindi natin alam, at marami pang mga lumalabas na mga video or whatever na lumalabas hindi mga Muslim. So dahil doon sa pangyayari, maraming mga hindi Muslim bumili ng Quran at inalam kung talaga ito bang aral ng Islam, terorismo, ito bang aral. So maraming bumili ng Quran, nagbasa. So sa kanilang pagbabasa, sila ay nagising, at ang resulta, marami po ang nagmuslim, ng mga European, ng mga Westerners, ng mga Amerikano. Marami po, hindi lang nababalita, libo. At pagtitingnan natin sa mga internet, sa kung saan mga uri ng pahayagan sa pamamagitan ng teknolohiya, marami po ang nagising at nagmuslim dahil nabasa nilang aral. So hindi po malayo, katulad din ng nangyayari sa mga blasphemy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pag-attack sa kanya, sa kanyang personalidad. So ang nangyari po ay marami rin ang naging serious or anxious, naging anxious sa pagtuklas sa katauhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nandoon yung history, nandoon yung mga information na kung saan authentic, ngunit hindi lang napaparating sa tao. So yung mga bagay na yan, yung mga sitwasyon na yan ay ginawa ng Allah upang isang pamamaraan para maiparating sa mga tao. Although
negatibo sa tingin natin pero merong positive outcome. Ito pong pangyayari sa Sabah ngayon, isa na naman ito na nga uri ng pagpukaw sa atin, hindi lamang sa mga Pilipino dito sa bansa na ito, hindi lamang para sa mga taga Mindanao o taga Visayas, taga Luzon, ngunit sa buong mundo dahil ang issue ay alam ng buong mundo. Kaya ito po isang pagpukaw na ang ating mga ninuno noon ay mga Muslim, ang ating relihiyon noon ay Islam. So yun po, dahil nahalongkat ang history. Ang history naririyan lang, ngunit hindi lang nare-relay, hindi lang nadadala o naikukwento sa mga tao para maunawaan. Kaya ganun po, isang pamamaraan yan na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikha, ang siyang the best planner, ang siyang the best guider, or siya yung guide or kaya nagpaplano kung paano natin matunghayan, paano natin marating ang isang mga pangangailangan na ito ay kailangan sa ating buhay, maging sa ating physical na pamumuhay, ekonomiya, maging sa ating pamumuno, maging sa ating pananampalataya, or anuman, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa kanyang pangangalaga at nasa kanyang disposisyon ng lahat ng bagay. So wala na po tayong oras sa hapong ito. Tayo po ay malugod na nagpapasalamat sa lahat. Kasama po natin si Mar Santos sa technical side sa ating programa, at inshallah tayo po ay nag-aanyaya sa susunod na linggo na makinig muli sa ating programa, at upang mabati naman ang mga ibang nagpapabati sa ating programa, katulad ng ang ating suki dyan po sa DRT Bulacan. Marami po siyang pinababati sa atin. So sa inyo na po lahat dyan sa DRT, sa San Miguel at sa Bulacan, isang mapayapang hapon. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nag-aanyaya muli at nagsasabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.